Yes. Lumikha ng ano 'no, ng ingay itong sinasabi ninyo, kung tama po itong quote sa pangapahayagan, na merong kaisipan ang DTI na hayaan po ang mga sari-sari store na makapagbenta ng mga over-the-counter medicines. Puwede ho ba ninyong liwanagin po itong isyung ito? Yes, actually, Ted, no, ang nangyari diyan, usually every day 'yan, may mga every hour 'yan, may mga mini-meet namin na mga negosyante, mga consultants, mga ambassadors that actually pitch or that actually talk to us in DTI. So pino-post ho namin 'yan in our social media for transparency. Mm. So for that day, ang main na pinag-uusapan namin is how to uplift the sari-sari store. Kasi marami na ho sila. Parang there are over 1.5 million already sari-sari store. At naapektuhan na po sila ng mga, alam mo yung mga parang convenience store that are really opening left and right na napakababa yung presyo. So ang main goal ngayon ng DTI is to find a way na makapag-compete itong sari-sari store. But we have to think of something that's not available in this new convenience store na pumapatay sa sari-sari store. So ang main product namin actually is the bigas, is the low-priced bigas. Because I did my nag-consult ako sa Visayas, tapos nag-Mindanao din ako, and then sa Luzon, ang main gusto nila is bigas, gulay, and a little bit of, example, may pa-milk tea, may pa-merienda, yung hindi ino-offer ba sa convenience store na nagki-create ngayon ng epekto sa sari-sari store. Tapos that consultant pitch in yung gamot. But that was not part of the plan po. Yun lang ang, of course, sa dami ng pinipitch, dami ng suggestion, yun ang na-pick up po nila. Kasi we really actually entertain different suggestions from stakeholders. Kasi hindi naman namin alam ang lahat, di ba? So why not get suggestions from people? And then from, let's say, pag may suggestion, yun, dinidiscuss namin sa mga, let's say, stakeholders. O okay ba sa inyo to? O okay ba sa inyo? We don't decide without consultation from stakeholders. Okay, so dahil nga po ito'y lumikha ng conversation at may agad na mga nagprotesta dito, kesyo maraming Yes. mga batas ang lalabagin nito at ito ho ay hindi pwedeng gawin ng mga Yes, pangkaraniwan correct. lamang na sari-sari store. So what's your plan now, ma'am? Ano inyong move? Yes, actually the pharmacy or the medicine is not part of the plan. The plan was bigas. Because remember, the sari-sari store owners cannot also invest in many different products. Ang pera nila konti lang naman eh. So ang main plan talaga ng DTI was to come up with a bigas, which I met with Kiko on Monday, we checked Kiko Monday. So okay na kami, murang bigas na iro-roll out sa sari-sari store sa Metro Manila for pilot. Naghihintay lang kami ng time kung ready na siya lahat, no? Okay. So, pero umokay na si Kiko for the bigas and for the gulay. Opo. Yung Ma'am, mga halo-halo gulay. Kasi yun ang pinaka-importante na kailangan nila. Number two is also the services. Meaning, kasi yung haircut. So, di ba, nandun na sila sa sari-sari store, pwede sila magpa-haircut, which is not being offered in the other convenience store na kumakalaban sa kanila. So we need to be strategic also kung anong ang pwedeng pasukan ng mga sari-sari stores. But pharmacy or gamot was never in our list, no, of kung anong ilalagay. Kasi hindi yun namin sakop yun. Opo, It yes, was ma'am. just a pitch Opo. from the consultant who Sige. was there at that time.